at this time to make that statement. Can I ask someone who is in a position to answer, Mr. President? Because it cannot be more or less. It should either be 21, 23, 24, so that we as senator judges would know. Ano ba yung dinidisprove ngayon ng depensa at ano ba yung napatunayan ng prosecution kaugnay sa kanilang aligasyon na hindi nilalaman ng SALN ni Chief Justice? Okay. Is the prosecution in a position to answer the question of the distinguished senator from Sorsogon? Your Honor, may we have like a 5-minute recess so we can check our records and give the exact data? All right. Mr. President. Tama-tama yung recess. Sige. Mr. President, Yes. because of the lateness of the hour, may we move to suspend for 15 minutes instead of... Trial suspended for 15 minutes to check the record of the prosecution.
Yan lang. Magpapaliwanag muna. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po sa Depensa ay nandirito at handang tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Hello, sir. Right. Sir, may accusation na caretaker daw yung witness niyo na si Demetrio Vicente at bakit for all Good afternoon. It is day 29 of the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona. We are having a break right now as the prosecution checks how many properties they are accusing Corona of not declaring in his statement of assets, liabilities, and net worth. Meanwhile, we also saw Ms. Araceli Bayuga of the Supreme Court back in the witness stand for cross-examination by the prosecution. Bayuga testified that allowances received by the Chief Justice are not for personal purposes, but for specified purposes and use of office. However, Bayuga also said that she does not know how the justices spend their cash or if they bring them home. And she also specified that when she disburses allowances, they are in cold cash. Bayuga said money not included in regular salary is not taxable income. Now, to give us an idea of about how much these allowances could amount to, Senator Franklin Drilon also pointed out details from the 2010 documents of the Supreme Court. It shows that the total compensation income of Corona in 2010 was 2,882,682 pesos and 38 cents, but only 736,392 pesos and 54 cents were taxable compensation income. Now, Senator Judge Antonio Trillanes also asked lead counsel Serafin Cuevas to clarify what the purpose of Bayuga's testimony is. Serafin Cuevas then said that it was to explain other sources of income by the Chief Justice. And when Senator Trillanes asked if he was resuscitating Article 2.4, which alleges Corona's ill-gotten wealth, Cuevas denied this. Now, let us hear what the defense panel has to say. They are having a press conference right now, and we will see if this issue on the purpose of Bayuga's testimony will be brought up again. Let's hear what they have to say. Common property
at ganap na paggamit doon sa property, ito ho ay nagpapakita na ho na ikaw ho ang talagang may pagmamayari nito. Sige, may dadagdag lang ako, no? Sana tignan natin yung konteksto dito nung lupa na tsaka yung transaksyon, no? Nangyari ito na mahigit 2 dekada na, 1990. Ang sinasabi ba natin dito na hindi totoo itong pagbebenta, na hindi talaga kay Mr. Demetrio Vicente ito, gayong tingnan nyo naman to, 1990, bago pa maging justice man lang sa Korte Suprema si Chief Justice Corona. Ibig sabihin ba natin na nakiisip niya noong panahon pa lamang na yon na magiging Chief Justice siya someday, na magiging issue itong SALN? Kasi malinaw naman 1990 pa lang yan, nasa pangalan na ni Mrs. Corona. Hindi magiging issue yan kahit na nandito pa yan sa SALN ngayon, dahil una-una mapapakita nila na umpisa pa lamang bago pa siya maging Justice sa Korte Suprema, kadinala na yan lupa. So hindi magiging issue yan sa SALN. So parang wala ditong logic kung bakit gagawin nila through all that trouble na pupunta sila, maghahanap ng tinatawag nilang fake notary public, maghahanap sila ng kunwaring caretaker na kunwari linipat doon. Yung katabingan lupa nito, doon siya sa asawa ni sa kapatid ni Mrs. Corona. And yet, ganun din yung circumstances. Binili, at hanggang ngayon, hindi pa rin nalilipat sa pangalan ni Mr. Vicente. So ito yung mga bagay na nagpapakita na napakalayo naman, walang rason para magkunwari pa na merong fake buyer at kukuha pa ng fake notary public. 1990 pa yan, 22 years ago. So I don't see kung bakit magkukunwari at maggagawa pa ng fake transaction for something that would not even cause an issue dito sa SALN niya 22 years later. Bigyan ko lang po ng kaunting katugunan yung sinasabi pong sa notaryo. May kita nyo po kahapon na sinabi nila na chinek daw nila na wala daw records ng ang notary public. At the same time, she was not commissioned at that point in time. Kung maalala nyo po, no, paalala ko lang po ang ating batas dito. Ang batas po ay nananatiling effective ang kasunduan kahit po walang notaryo. Kung tayo po ay may kasunduan, ito po ay effective. Ngayon po, ano ba ang epekto ng may notaryo? Pag may notaryo po kasi, ibig sabihin it's a public document. If it's duly acknowledged before a notary public, it's a public document. At ibig sabihin po nito ay may epekto ito among the rest of us. Ngayon po, nangangahulugan po ba na pag defektibo ang notarization ay invalid ang sale? Hindi po. Ang defective notarization po ay problema ng notaryo publiko. Ang notaryo publiko ay pwede pong mademanda kung siya po ay nagpanggap na notaryo publiko. Hindi po kasalanan ng taong umasa po sa kanya. Ngayon po, liliwanagin ko rin po isang aspeto. Tatandaan nyo po, noong 1990, hanggat early 1990 hanggat middle 1990 po, ang Makati ay isang munisipyo pa lamang po. At naalala ko nga po noon ay bago akong notaryo. Kapapasa ko lang po na ang effectivity po ng isang notaryo is hindi lang po sa Pasig, kasama po Makati. Naalala ko, kung tama po ang aking pag-alala, pati Paranaque. Tandaan nyo po, nag-iba na po ito. At naalala ko rin po, ng mga panahong yun, nagkaroon ng sunog. Mahirap pong kumuha, madali po kasi kumuha. Ano po ba yung certification kinuha nila? Hindi ko alam kung anong uri ng sertifikasyon. Kaya nga po ngayon, ay pinacheck namin. Kasi po minsan pwede ka humingi, pag hindi nakita yung pangalan doon, lalabas lang, Certificate of No Record. Ganun po. Kailangan po malaman natin kung anong uri po dito. But be that as it may, kahit po ano yan, hindi po naapektuhan ng validity ng kasunduan. Ito po yung nananatiling effective. Ngayon po, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na ipaliwanag yung sa tingin namin na yung ano bang naging impact ni Mr. Vicente kahapon. Alam ko po na iba sa nakikinig or iba sa ating mga kababayan na meron na pong sariling opinion, hindi ko naman po kayo hinihikayat. Ang sinasabi lang po namin, tingnan niyo po ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Tingnan niyo po kung paano siya nagpaliwanag. Tingnan niyo po kung paano niya hinandle ang kanyang mga dokumento. Nagbabayad po ba siya? Tingnan po nating mabuti ito. At ang gusto ko rin pong makita ninyo is, bago po mag-testify si Mr. Vicente, tandaan niyo po, nung nagsimula ang kasong ito, sabi po ay 45 ang properties na ninakaw. Nakaw daw, ilgatin. Makatapos po ng 3 linggo, ang tinanong po ng isang Senator Judge Escudero, ang lead prosecutor, ilan na bang kaya niyong patunayan? Mga 24 daw po. Ngayon po, nagpatunay si Mr. Vicente, 8 titulo po yung pinag-uusapan kahapon. Less 8 sa 24 po, ilan na ngayon? 16. Tapos po, ilan pa po yung parking lot?
Oh, ilan po yung parking lot dyan? Mga 3, 4. Kasi po doon, 6 ba? Naku, marami pala yun. So, ililes mo ng 6. Abay, di 8 na lang po. Tama, kung 6 ang parking lot na tinutukoy sa amin. 10 pa, naku. Baka po magkamali ako sa computation, ano? So, sabihin natin 6 na lang. So, ibawas natin, di 8 na lang. Nabenta na po yung La Vista. Nabenta na rin yung Ayala Heights. Tandaan nyo po, sa pagsisimula nito, ang commitment namin, 5 lang ang property, wala pong nakaw dyan. So, sa tamang panahon, tandaan nyo po, 3 araw pa lang po kami. Pakikita po namin sa inyo kung ilan lang talaga ang property dito. Siguro po kayo, mismong nakikinig, nakikita nyo na po ang totoong storya. So, wag po kayo maniwala sa amin. Ang sinasabi ko po, dahil may iba sasabihin niya baka nagsisinungaling yan, pagsalita ng Chief Justice yan. Ano lang yan bibig niya lang yan Kung ano yun sa papabor sa kanya, ilan sasabihin niya. Wag po kayo maniwala sa aming 3. Bantayan nyo po ang proseso. Tapos po, kayo po magbilang kung tama po sinasabi namin. Sir, kanina po na quote po si JPE, sabi na hindi nila masaside for contempt si Congressman Gonzales. Sa amin naman, okay lang kung ganun yung pananaw nila. But yung bilang abogado nga, kasi kami ang nagpatawag kay Congressman Tiangco bilang testigo, motion kami to cite in contempt bilang pagpoprotekta sa aming testigo kasi nga hindi lang naman sa pagsabi sa amin ni Congressman Tiangco, ito isang bagay na nabasa rin namin sa ilang pahayagan dun sa media na nagbabanta nga na i-expel itong si Congressman Tiangco kung magtestigo siya dati. So, ito isang pamamaraan na parang pag-aapekto rin doon sa impeachment process, sa impeachment trial. Kaya sa amin, based doon sa kung ano yung definition ng contempt, para sa amin, this is something that is considered contempt din. Kaya kami nag-file ng motion. Siguro, nais ko lang pong dagdagan kung maaari. Bilang mga abogado, responsibilidad ho namin at obligasyon namin sa aming mga testigo, hindi lamang ho sa aming kliyente, pati rin po sa aming mga testigo, na ang karapatan nila kapag sila ay nagdesisyon na umupo at maging testigo namin, na kailangan pong mapanatili po yan. Responsibilidad po namin yan sa kanila. No? Pangalawa, kinakailangan po ang mga testigo ay binibigyang laya na makapagsalita, na makapagpatotoo doon sa mga aligasyon o doon sa mga issue na kanyang sinabi. Hindi po maganda at hindi rin po tama na ang isang testigo na voluntaryong sumapi dito sa isang proseso ay pilit mong tatakutin, pilit mong haharangan at pilit mong bubusalan kung ano ang nais at malaya niyang gustong sabihin. At bilang mga abogado, kami po ay naniniwala na kailangan po namin ipakita sa Senate Impeachment Court na hanggang nandito po kami, ang lahat po ng karapatan ng aming mga testigo, kasama na rin po ang karapatan ng aming kliyente, ay hindi po namin pababayaan. Sapagkat kung sa minsan po na kami ay hindi po namin gagampanan ang aming tungkulin, paano na po ang mga iba pa po naming testigo? Paano po silang haharap dito? Anong lakas ng loob ang dadali nila kung patuloy at hindi ho namin ihihinto yung mga pananakot? Huli ko na lang ho sasabihin, ano ba ang kinatatakot nila at makapagsalita si Congressman Toby Tiangco? Meron ho ba silang tinatago dito? Ano ho ba talaga? Bakit hindi nyo na lang ho kung sa tingin nyo hindi tama yung sinabi ni Congressman Tiangco, bakit hindi rin ho kayo pumunta dito? Panumpaan nyo yung sasabihin nyo at sagutin nyo siya punto por punto. Pero para sabihin mo sa kanya na hindi siya maaaring makapagsalita dahil sa mababaliwala yung kortesiya na kinakailangan sa isang kongresista, yan po ay hindi naman po dapat laging nananaig sapagkat sa huli po, sa huli dito, pare-pareho naman ho natin gusto malaman kung ano yung katotohanan Bakit ngayon ho yung depensa na nagsasalita? Parang halos po kulang na lang, takpan ho nila ang aming mga bibig at madaliin ho kami. Huwag naman ho sanang ganyan. Sir, kanina po, tinanong po ni Senator Trillanes yung issue ng dollar accounts ni CJ. Tapos na isagot po ni Attorney Cuevas na hindi daw po sigurado kung bubuksan. Tama po ba yun? Gaya po ng patuloy naming paliwanag dito,
na sa aming pagpipresenta ng ebidensya sa tamang panahon ay paliliwanag po namin. Tandaan niyo po, nakakatatlong araw pa naman po tayo. At siguro nagugulat rin kayo sa mga testigong nakikita ninyo. Hindi niyo po inaasahan siguro si Mr. Vicente. Ang iba po hindi inaasahan si Congressman Tiangco. Meron po kaming mga testigong dadalhin dito para po magpaliwanag dito. Ano po bang sinasabi ko? Patuloy po ang pag-aaral namin kung kailangan po yan. Araw-araw ay nagdi-deliberate kami. Makikita niyo naman po, lagi kami nandun sa kwarto namin, labas-pasok po kami. At pinag-aaralan namin ang ebidensyang inilalatag sa floor. So, wag niyo po kaming madaliin. Tama po yung sinabi ng aming lead counsel na pinag-aaralan yon. Kasi po hindi rin naman namin dapat sabihin sa publiko. Ang pinag-iingatan nga po namin ngayon, na i-discuss namin ang ebidensya namin sa publiko. Yan po ang mapapangako namin sa inyo. Kaya hinihikayat namin kayo na manood. Kahit po wag kami mapakinggan ninyo, manood po kayo doon at busisiin ninyo, pakinggan nyo po ang proceedings. Mas makakabuti po yon. Pati pangako ho namin sa inyo, ni minsan hindi nyo ho kami makikita magdadala dito ng dokumento na hindi naman ho namin mapatotohanan pagdating ho sa takdang panahon. Hindi ho namin gagawin yan. Sapagkat malinaw po sa pag-umpisa ng prosesong ito, ang aming pagtitiwala sa Senate Impeachment Court, ang aming paggalang sa proseso at ang aming pagsunod sa alituntunin hanggang ngayon po sa mga panahon nito, yan pa rin po ang aming pinapanumpaan. Sir, yung nabanggit po ni Chief Justice noon na bubuksan daw po niya yun. Paano po niyo i-connect yun, sir? Tingnan niyo pong ganito yan. Nakakatatlong araw pa lang naman po kami at nagpapakita na po kami ng ebidensya. Yung, I think, ang kumbaga sa ating mga kababayan, sa inyo, sa ating mga kaibigan sa media, alam niyo yun, nanggigigil na kayo. Sabihin niyo na. Sigurado naman pag sinabi na, oo, kung sakali, pupunta na kayo, sino susunod yung testigo? Ganun po. So, pagbigay niyo po naman kami. Kasi, siyempre, ang ang depensa ngayon, in very simple words, yung pong we are building our case. Kumbaga po sa bahay, sinisimulan namin sa pundasyon, nilalagyan po namin ng bakal, nilalagyan po namin ng bintana, lalagyan po namin ng bubong, then lalagyan po namin ng furnitures po yan. Lalagyan namin ng painting, ganun po ang pagbibuild ng kaso. Hindi po yan ang gusto nyo kagad, bubong, saan po tatayo ang bubong? Hindi po ba? Ganun po. Ang magdi-destroy po ngayon ay ang kabila, prosecution, because they will do a cross-examination. Ganun po yan. Sir, last na lang. Yung natanong po about yung na-bring up po yung kay SC Disbursing Officer, natanong po kung ito po ba ay related sa ill-gotten wealth allegation. Pakipaliwanag po yun. Hindi. Ang kinalaman dito na kailangan namin, unti-unti namin pinapaliwanag, ay yung sa SALN nga. Kasi yung mga katanungan nga dito, kung paano niya ginawa yung pagdeklara ng kanyang mga cash assets, tapos yung mga kanyang ari-arian. So, syempre, mahirap siguro makita yung buong picture ngayon pa lamang kasi pangatlong araw pa lang ng aming pagpepresenta ng ebidensya. Kaya inuunti-unti namin, kailangan simulan dun sa mga bagay na una-una, yung kung saan nga nakukuha yung mga kanyang income, tapos dito ipapakita saan ginastos yung mga pera ni Chief Justice Corona, paano nabili ibang mga property, para rin mapakita kung paano naisagawa yung deklarasyon dun sa kanyang SALN at kung saan din nanggaling yung laman ng mga nasa bank accounts. Okay, karagdagan lang, sinasabi niyong may connection ba to sa ill-gotten? Wala po. Alam niyo po kasi, nung nagsimula ito, ang tinatanong, may pera ba siya? May pinagkukuhanan ba siya? May lehitimong income ba siya? Ito nga po, pinakikita na po namin. Isang aspeto pa lang po ito, 21 million. Ngayon, ang tanong naman po ng iba sa amin, bakit yan? Na-tax ba yan? Yan ba'y dapat? Ito ba'y reimbursable? Ito ba'y dapat i-accounting? Sandali po, ang tanong lang, may pera bang lehitimong nakukuha? Kung may kulang po sa tax, bayaan pong i-tax. Di po ba? Ganun lang mapaliwanag. Huwag naman po natin ikwento ng ibang. Tinatalong sa amin, may pera ba? Kulang nga po nun sabihin sa kanya, wala kang pera. Dumating ka rito, wala kang pera. Kung anong meron ka, kulang na lang pong sabihin, galing yan sa pamahalaan. Hindi naman po tama yun. Ngayon pong merong nakikitang lehitimong kita, siguro po respetuhin po natin po yon. Sir, regarding naman kanina dun sa fringe benefits and other allowances na tinanong ni Senator Robredo, hindi ito subject to tax, sabi nga kanina. Pero according to Senator Recto, it stated in the law na dapat binayaran to ng tax in employer daw magbabayad under the Section 33-A ng MRIC. Kung sakali man nagkaroon ng problema rito, maapektahan din ba yung case nito? Unang-una po, ang pinag-uusapan po dun sa kanina, ito po yung kabuuan ng Korte Suprema.
ito po ay isang polisiya na katulad nga po ng sinabi ng testigo ay nandyan na ng napakatagal na panahon. Ito naman po ay hindi lang ginawa ngayon lamang, no? Ito po ang talagang naging polisiya na at naging practice ng Korte Suprema. So kung meron po sabihin po natin na hindi akma yung batas na sinasabi ni Senator Judge Recto, dun po sa practice at polisiya na ginagawa po ng Korte Suprema, ang makakapag-explain, ang makakapagpaliwanag po nito ay ang Korte Suprema. Ngayon, ang tanong, meron ho bang kinalaman si Chief Justice dito sa ganitong polisiya? Ang malinaw pong sagot ay wala po, no? Pangalawa, nakikita ko yung tanong mo, maapektuhan ba ngayon yung kaso ni Chief Justice? Ang aming pong paniniwala ay hindi po, sapagkat kung meron man hong pagkakamali dito, ang kasalanan ho ni Juan ay hindi po maaaring maging kasalanan ni Pedro. Sir, good afternoon po. I'm Richie from Manila Times. Sir, two senator judges consider Mr. Vicente as credible witness. Sir, what would be your reaction on that? Thank you. Well, that would be good, no, para sa defense because yung credibility nga ng witness ay isang bagay na tinitingnan para tumayo rin kung ano yung testimonya ng isang witness. So, para sa amin, kung may mga senator judges na naglalahad na they find one of our witnesses credible, then that's good news for the case because it means na yung mga naging subject ng kanyang testimony kasama na dito yung pagbebenta nga sa kanya ng lupa ay isang bagay na napapatunayan dito sa loob ng impeachment court. Okay. So wala na po. Magandang hapon po ulit sa inyo. Lilinawin ko lang, sir, huwag nyo kami hikayatin manood. Obligado kami. Wala kami nasulat pag hindi kami nanood. Prosec briefing.